approve na yung withdrawal natin or na-receive na ng Pioneer account natin from the Amazon, yung pera. Hi fam! This is Chris and welcome back to DepEd to Amazon real quick. And this is the part 3 sa process natin ng payout from Amazon to Pioneer and to our bank account. So, sa part 1, if napanood niyo yung part 1, pinakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng payout or dashboard or payment dashboard sa Amazon at ano yung process or ano yung i-click para makapag-withdraw ng sales or ng pera galing sa Amazon papunta sa Pioneer. And sa part 2 naman is yung confirmation na galing kay Amazon na on the process na yung withdrawal from Amazon to Pioneer pero hindi pa siya na-withdraw. So this part 3, actually ito na yung panghuli sa process of withdrawal. So papakita ko sa inyo na na-approve na yung withdrawal natin or na-receive na ng Pioneer account natin from the Amazon, yung pera. Okay? So if naalala nyo, yung total amount na ma-withdraw is $5,300 sa account, sa Amazon. Then, currently ngayon, if alam nyo yung balita, na tumaas yung rate ng dollars. Pakita ko sa inyo. So, search nyo lang USD to Philippine money. Google rate lang to. Ayun. Tumaas, naging $57 na. $57.27 na. So, in every $1, yung conversion sa peso is 57.27. So, kung naalala niyo, meron tayong possible na makuha na $5,000. Click ko lang. $5,300 from the Amazon, which is, it will be 303,520 pesos na makuha natin. So, magkano ba yung actual kung sa Amazon na? So, may mga fees na babayaran. Actually, meron akong nagawa. Nagkamali ako. So, dapat dinirect ko na. So, explain ko lang sa inyo ano yung mali ko. So, sa isang error lang, parang nagsayang ako ng around 2,500 or 2,600 pesos. Pero anyway, ganun na. But next time, make sure ko na hindi ko na maulit yung error. Okay, ito na guys. Pakita ko na. Kaya lang. Ayan. So, ito na yung withdrawal. So, if naalala nyo, itong account na to it is my second account. So, binili ko tong store na to from my friend. So, bali yung withdrawal niya is papunta sa kanyang sariling Pioneer. So, from $5,300, nabawasan siya ng, pakita ko, $53 USD para lang mag-transfer ng pera papunta sa Pioneer ng account na second account ko, papunta sa my personal Pioneer account, which is ito, Christopher Banduquillo. So, from 5,300 naging 5,247.05 na lang. Tapos, meron pa tayong tinatawag na annual card fee sa Pioneer. If VA kayo, I'm sure aware kayo nito na merong binabayaran na $29 pag hindi gaanong gamit yung Pioneer. So, ito yung binayaran. So, additional na binawas. So, $29 ang binawas dyan plus yung fee papunta sa sarili kong Pioneer is $53. So, yung naiwan na lang na na-receive ko, imagine ang laki ng nabawas. $83. So, convert natin yan, guys. Ayun. Doon ako nagkamali. So, dapat, yung ginawa ko dapat is, from Pioneer, withdraw ko na lang, from Pioneer ng second account ko, papunta sa my personal bank account na lang. Ganun dapat yung ginawa ko. So, $5,217 na lang. So, 298,000 na lang yung makukuha or marireceive ng Pioneer account ko. So, papakita ko din sa inyo kung magkano na lang papunta sa bank account ko. Naka face verification. So, akin tong account na to, pero syempre, kay Mitch pa din dapat. Siya pa din yung allowed mong ka-access. So, papa-access ko lang sa kanya. Okay. Nasa akin ang huling halakhak, guys. Okay. Face verification. Click mo muna. Ang hirap talaga guys, no? Pero syempre, dapat ganun. Si partner talaga o si Michelle talaga dapat yung may hawak sa lahat ng accounts. Para hindi nagagastos sa kung saan-saan.
Baka kasi daw ibili ko ng inventory, guys. Baka daw i-chicks. Ayun. So, pakita ko sa inyo, guys. So, na-receive ko na from my own personal Pioneer. Yung, di ba guys, naalala nyo, dapat ano yun? Tawag nito? Dapat 5,217. Ang mahal talaga ni Pioneer. Ang daming fees ni Pioneer. So, 5,217. Pero yung na-receive ko lang, ito, hindi ko pwede pakita kasi yung ano. Yan, na-receive ko lang is $5,164. Grabe guys, ang liit na lang. So, additional yung natira kong $10 sa account ko. So, ayan. So, 5,000. So, i-withdraw natin. Pakita ko sa inyo yung process ng withdrawal. So, ito yung Pioneer. Ayan. So, click nyo lang yung withdraw. Ayan. Sa akin is 5179. 79, sorry. So, all in na natin. Kailangan natin ng pera. Ubusin na natin sa bank. Ayan. So, from 5179, yung makakuha ko na lang is 286. Imagine guys, nasa 20k. Yung nawala ako sa fees lang. Ayun. Pero wala akong choice. So, kailangan bayaran. I think, isa din na bawas. Di ko alam ba't nabawasan pa siya ng additional $40. I think sa VAT yun. Di ko alam kung saan galing. Yan. Basta ito na lang yung marireceive ng Union Bank ko. Ayan. So, i-withdraw ko na. So, click next. Ayan. Click next. Yun. Ito yung makakuha ko. Papunta sa bank account ko. Then, withdraw. Ayan. So, na-withdraw na. Ayan. So, pero di pa dyan nagtatapos. This time, magpo-focus ako sa sariling store namin. And nakapag-order na kami ng almost 400 units na inventory, worth on inventory sa supplier namin. And nakadating na lahat. So, pero need ko na lang, tawag nito, need ko na lang makuha yung confirmation ng 3PL warehouse ko kung ilan yung na-receive nila. So, pakita ko lang yung conversation namin. Chinat ko kasi sila kanina. Ayan. Sabi ko dito, sabi niya, also you haven't used same in order. I will correct it. And add those names in order template, then copy from there. Sabi ko, sounds good. Update me also for the new updated count today so I can list the new products. I ordered bunch of item again. Ayan. Tapos, okay, we will provide the count today. Then, nag-send ako ng Google Sheet. So, sa Google Sheet ko, ito yung itsura ng Google Sheet ko. Ayan. Para pwede nyong i-copy kung ano yung format. Pero, syempre, tinanggal ko. Hinide ko yung supplier. So, doon kanina, pati sa tawag nito, sa 3PL ko, yung sinend ko lang sa kanya is Walmart link. Pero, hindi talaga sa Walmart galing yon. Ayan. So, ito yung list. So, pansin nyo, may 54 count, 77, 17, 119, 117. Ayan. So, yun yung mga inventory na nakarating na. And still, meron pa akong hinihintay na konting inventory. I think, try ko hit ang 500 units for this month bago mag-end ang July. Because today is July 28. Ayan. So, pakita ko lang sa inyo kung magkano yung possible estimated profit ko. For example, ito. Ito yung pinakamadaming inventory ko. So, open ko lang, copy. Ito yung ASIN. Pakita ko sa inyo, guys. One sample. Ayan. Sorry. Search ko, dp-paste ko yung ASIN. Ayan. So, ito yung itsura ng product. Dog food siya. Tapos, binibenta ko siya sa FBM. Tapos, nabili ko siya $3.46. At bebenta ko siya ng $13.9. Yan yung sell price ko. Then, profit per unit ko, kung makabenta ako nito, is $3.36 per unit with ROI of 97%. Tapos, yung sales per month is 300 units a month. Though, hindi ako nakakuha ng buybacks ngayon. Not sure kasi bago lang ako dito sa listing na to. Pakita ko lang. Ayan. Though, ako yung lowest price. So, binibenta ko siya ng 11.98. Gusto ko lang makuha yung buybacks. So, compute natin 11.98. 11.98. Ayan. So, ito yung profit ko. 1.72 profit. And ang ROI is 49. Ang baba lang guys, no? Pansin nyo.
Hindi ko siya pinilit na $13. Though, pwede ko naman antayin. Kasi nga, fast selling naman. Pero, sa akin is, mas mabilis, mas okay. So, tapos yung 49% na rise, mataas na talaga yon para sa akin. Kasi, lahat ng fees is included na dyan. Ang shipping labels, ang prep center or 3PL fees. So, lahat na. So, ito na yung net. 1.72. So, dito, compute ko. Equal sign times equals 119. Yun yung total unit. Times 1.72. So, kung mabibenta ko tong, product na to, itong product na to is meron akong 204.68 na profit, which is around 10,000 or 11,000 pesos. So, sa isang product lang. Profit yan, guys. Pero hindi naman instantly mabibenta yan. Usually, it takes a month or more. Depende. Ayun. Pero siguro, actually, ngayon ko lang na-realize, masyado akong aggressive. Gusto ko lang kasi kunin yung buybacks. Pwede ko naman siya ibenta ng 13.9, which is kung 13.9, yung profit ko na doon is, pakita ko lang, kung gayahin ko lang yung isang seller, so yung profit ko dito is 3.36. So, kung i-compute ko, palitan ko lang tong profit, so 3.36, mas malaki. Almost $400 yung profit. Ayun. Pero, yung aim ko is to build my store kasi nga, hindi ko ma-consider yung store ko na old. Kasi nga, kakagawa ko lang. I mean, maganda yung seller metrics. Kasi nga, kakagawa ko lang. So, parang binibuild ko muna yung account health ng store para mas madali na lang makuha yung buybacks. Ayun. As long as hindi ako lugi, at least meron akong matirang at least $1 or $2 na profit. Ayun. So, napansin niyo yung $5,000 na na-withdraw natin today is hindi yun yung profit. Siguro yung profit ko doon is nasa $1,000 or $1,500 lang. Ang liit lang. And this is from my second account kasi nga, yung first account ko, itong ginagamit ko ngayon na Picoy's Paninda, is nagka-problema sa account health. Pansin niyo naman yung review. Bumagsak yung review dahil sa previous 3PL ko. But now, pumalik na ako since na-fix na siya. Pero hindi pa din nakakuha ng buybacks. Though, nakakabenta naman ako. Like, pakita ko lang. Ayan. Ayan, nung July 25, nakapag $203 ako. Nung 26, $50. Kahapon, wala akong benta. And today, kaka-start pa lang today. So, inintay ko pa yan. Ayan. Ko lang kayo kung ano yung status ng store ko. Kung mag-a-add ako ng inventory, kung makakuha na ako ng buybacks, at kung ano yung ginawa ko para at least kung gusto nyo din magbenta sa Amazon, may idea na kayo. Kasi, sa Amazon kasi is, compare sa ibang platform like Walmart, eBay, Pushmark, Mercari, or Facebook Marketplace or TikTok Shop, is yung traffic sales or traffic ng website ni Amazon is masyadong madami. Madaming bumibili, kaya mas prefer ko magbenta sa Amazon. Tapos yun yung expertise ko sa pagbebenta. Ayun lang, guys. If you want to learn more about how to sell in Amazon or how to be a VA, kasi VA din kami. Currently, meron kaming clients na hinahandle, kami ni Mrs. And at the same time, nagbebenta din kami sa Amazon. Siyempre, upskill. Hindi pwedeng maging employee tayo pang habang buhay. Hindi natin magbenta din or maghanap ng ibang way para nga pala, check ko na lang kung nakarating na sa Union Bank. So, it means kailangan ko i-open yung Union Bank ko and kailangan ko ulit yung verification ng mukha ni Mrs. Come here! Try ko kung na-receive ko na ba. Render ako ng ilang minutes talking. So, open na natin, guys. Di ko muna ipapakita sa inyo, baka wala pa. Wala pa. Mamaya pa to or bukas. Usually kasi 1 to 3 days yung processing ng withdrawal from Pioneer to bank account. Thank you so much sa mga supporters and I hope meron kayong mga natutunan not only sa Amazon selling but also in Amazon VAs. And sa mga actually ang daming nag-inquire kung meron ba kaming binibenta na course or nag-conduct ba kami ng training, one-on-one training or group training. But unfortunately, nag-pause kami. Meron kami kinandak, 3 batches lang, pero di kasi kaya sa work schedule namin, even until now.
Meron kasi kaming work din as a VA. So, we'll try our best siguro by September. Ayun. Kasi pinaka the best is September or last week ng August. Kasi nga, pag bare months is Q4. It means malakas yung bentahan online. You know, pag Q4, lalo na kung Christmas is madaming bumibili online, mas malaki yung sales. So, it means mga client is mas madaming hinahire na VAs. So, pag madaming hinahire na VAs, madaming trabaho, madaming offer na trabaho, which is kailangan natin that time. So, the right, pinakasaktong timing is September. So, by September or October, dapat mag-apply na tayo, mag-start na kayo ng application kasi ang daming hiring. Trust me guys, during Q4 or bare months is madaming hiring. Even though, yung mga beginners lang, hinahire na lang kasi nga, kumukulang. Basta sa e-commerce guys, hindi sa ibang niche. Sa e-commerce like Amazon, eBay, or any selling platform, madaming hiring. And isa pa nga pala guys, nakalimutan ko. Ang daming queries din, not only sa Amazon VA, yung about sa training course, and also about selling sa Amazon. Ayun, see you sa next video guys, and bye!